Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, sa umagang ito ay muli po ay lumalapit kami sa inyo, dala ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Dinadalangin po namin ang mga oras ng aming pag-aaral. Ikaw po ang siyang manguna sa amin at ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin sa mga katotohanan na iyong ipinangaral, O Diyos. Dalangin din namin ang iyong pag-iingat sa iba pa namin mga kapatid na hindi namin kasama, nawa ay makarating sila ng maayos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsiupo at ating pong kaya ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung London Baptist Confession of Faith 1689 sa chapter 6. At yan ay pinamagatan na the fall of man of sin and of punishment thereof. So ito yung ating munang bigyang pansin, yung puna, no, yung sa talatang o sa kabanatang ito ng London Baptist Confession of Faith. Ito yung pangkaraniwan na pananaw ng tao. Ang karaniwang pananaw ukol sa likas ng tao ay pangunahing mabuti. Ibig sabihin, kung lalabas kayo at kakausapin niyo yung mga tao o pakikinggan natin yung mga sinasabi ng ibang tao, madalas na ang pagkakaintindi ng mga tao ay ang tao ay mabuti. No, ibig sabihin, naririnig niyo yung mga termino na may gininto ang puso. Busilak ang iyong kalooban, mga ganyan, di ba? So nagpapakita yun ng ang tao ay mabuti. Ngayon, pero ang palaisipan, sabing ganon, bakit ang kasamaan ay napakatalamak sa lipunan? Kung tao ay mabuti, bakit marami rin namang kasamaan na laganap, di ba? Pagka nagbasa ka ng dyaryo, nakinig ka ng mga balita, kabi-kabila, Luzon, Visayas, Mindanao, may patayan, di ba? May mga rape, ganyan, di ba? So bakit, yun ang palaisipan, bakit kaya talamak itong kasamaan na ito? Sa ibang paliwanag, sabing ganon, limitasyong pangkapaligiran, psychological na problema. Ibig sabihin, ang paliwanag sa mundo o yung world view, kung tawagin natin sa English, ay depende daw sa kultura, depende sa psychologic o yung kaisipan ng tao, ano ba yung level ng kaisipan niya, di ba? So, may pinag-aralan ba o wala, di ba? Kasi bakit ka nagnakaw? Dala ho kasi ng kahirapan. Di ba ganun ang narinig ninyo, no? Bakit ka naging prostitute? Dala ho po kasi ng kahirapan. Di ba? Yung mga ganun paliwanag, no? Kaya may mga ibang paliwanag. At kung yung pangatlo ay ang pagkahulog ba sa kasalanan ni Adan at Eva ay isang alamat o katang-isip. Ito naman ay nasa pananaw na sabihin natin theological. Ibig sabihin, meron kasing mga nagtuturo na ang Bible ay hindi inspired, di ba? So dahil ang Bible ay hindi inspired, therefore yung kwentong yan ni Adan at ni Eva ay isa lang yang alamat. O ibig sabihin, myth lang yon. O hindi yan buong katotohanan. So ngayon, doon sa pinag-aralan natin dati mga heresy, dito merong unang-unang heresy na tinalakay sa church, no? At ang pangalan niya ay si Pelagius, no? In-extract ko yan sa isang article ni R.C. Sproul, yung Pelagian Controversy. Sabi niya, Pelagius was not opposed to grace,
only to the idea that grace was necessary for obedience. He maintained that grace facilitates obedience but is not a necessary prerequisite for obedience. So si Pelagius ang nagturo na ang tao ay hindi naman siya ang grace ay hindi kailangan sa pagsunod, kundi pinabibilis lang niya o pinadadali lang niya ang pagsunod. Yung sinasabi niya. Pangalawa, there is no transfer of guilt from Adam to his progeny, nor any change in human nature as a subsequence of the fall. The only negative impact Adam had on his progeny was that the setting of bad example, and if those who follow in the pathway of Adam imitate his disobedience, they will share in his guilt, Pelagius asserted, but only by being actually guilty themselves. So yung naniniwala si Pelagius na walang hindi na i-transfer o hindi na ilipat sa mga progeny, sa mga kanyang mga magiging mga anak o magiging mga susunod sa kanya, kundi ito ay nag-set lang siya ng bad example. Kaya pag sinundan mo daw si Adan, so nagiging makasalanan ka na rin. So, therefore, hindi siya talaga makasalanan ng tao. Sumunod, sabi niya gan, there can be no transfer or imputation of guilt from one man to another according to the teaching of Pelagius. Hindi ito na itatransfer o hindi na i-impute na ibibigay sa iyo yung guilt na galing kay Adan. Sabi nga no. On the other side, Augustine argued that the fall seriously impaired the moral ability of human race. Indeed, the fall of Adam plunged all the humanity into a ruinous state of original sin. Kasi si Augustine ang nakipag-argue na ang kasamaan ni Adan ay nailipat sa mga anak niya o sa mga sumunod sa kanya. Original sin does not refer to the first sin of Adam and Eve, but refers to the consequence for the human race that first sin. It refers to God's judgment upon the whole human race, by which He visit upon us the effects of Adam's sin by the thoroughgoing corruption of all of his descendants. Ibig sabihin, yung original sin, hindi naman niya tumutukoy sa kung paano nagkasala si Adan, ganun ka rin nagkasala. No? Nung ipinanganak ba kayo, meron pa bang sinasabi na huwag mong kainin yung bunga? Di ba, pagising mo nga, ang pagkakaintindi mo nga sa sarili mo, Kristiyano ka Dahil nawisikan ka, nabuhusan ka din na. Di ba, paggising mo, pag laki mo pa lang, alam mo, Kristiyano ka na nga, di ba? So, ibig sabihin, yung original sin, hindi mo yung naiintindihan, hindi mo alam yun nung bata ka pa. Nung lumaki ka, pagkakaintindi mo, Kristiyano ka, di ba? Sisimba ka nga, di ba? Tapos paglabas mo sa simbahan, diretso ka na dun sa bisyo mo, di ba? So, yung nature of the fall, ito yung, kung ano yung nakasulat dun sa libro. Bukis talaga tayo, no? Kung ano yung nakasulat sa libro, yun yun, no? Yun yung kanyang outline. Ano daw yung nature of the fall? Bakit ba nagkaroon ng pagkakasala? O paano yun nahulog sa kasalanan ng tao? So, babalik tayo sa Genesis chapter 2, 3, and so on. Sa unang setting niya, the general setting of the fall, integrity, contingency, and brevity. Tapos, particular description of the fall. Ngayon, dito sa unang paragraph, sabing ganon, although God created man, yung mga naka-highlight, yun yung mga keyword natin, ano? Ang tao ay, sabing ganon, the created man upright and perfect. Upright and perfect. And gave him a righteous law, nagbigay ng batas ang Diyos, which had been unto life had he kept it, and threatened death upon the breach thereof. Yet he did not long abide in this honor.
Tapos, Satan using the subtlety of the serpent to subdue Eve, then by her reducing Adam, who without any compulsion did willfully transgress the law of their creation and the command given unto them in eating the forbidden fruit, which God was pleased according to his wise and holy counsel to permit, having purpose to order it to his glory. Okay, yan yung unang natin itatalakayin, yung setting ng Paul. Integrity o integridad bago sila mahulog at ano ang maaring mangyari at yung kaiksian papaano ito dagli ang dumating sa kanila. Paragraph 1, sabing ganon, although God created man upright and gave him a righteous law which had been unto life, he kept it, and threatened death upon the breach thereof, yet he did not long abide in dishonor. Sa Tagalog, ang tao ay nilikha ng Diyos na, matuwid at ganap. Ang matuwid na kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay nasasaad ng buhay at nakasalalay sa kanyang pagsunod at nagbabanta ng kamatayan kung siya ay susuway. So yung confession of faith natin, naniniwala tayo doon sa ang tao ay nilikha. So nilikha ng Diyos na matuwid at ganap, perfect, and gave him the righteous law. At binigyan siya ng kautusan. Dito ngayon natin makikita sa mga talatang ito yung paano ba nilikha ng Diyos ang tao at paano siya nagkasala. Doon sa Genesis chapter 2, sinabi diyan, may inutos sa kanya, makakain mo ang mga bunga nito. You may surely eat of every tree of the garden, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. Okay, yung sabi diyan, he made him in the likeness of God. Male and female, he created them, and he blessed them and named them man. When they were created, when Adam had lived 130 years, he fathered a son in his own likeness, after his image. So, nilikha tayo ng Diyos na ayon sa kanyang wangi, sabing ganon. Kung nagbabasa kayo ng mga article, di ba, mababasa niyo kay R.C. Sproul o kaya kay James White, yung Imago Dei, yung image of God. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Pero sa Ecclesiastes 7:29, sabing ganon, see this alone, I found that God made man upright, but they have sought out many schemes. So, ibig sabihin, ang sinasabi kasi ng iba dito, ang tao ay may free will. Di ba? May free will daw. So, in that sense, pwede natin tanggapin free will, in a sense, sa panahon ni Adan. Kasi sabi ganon, he made them, upright and perfect. Hindi natapos doon, di ba? Nag-fall siya. So, nawala yung kanyang, kung isipin nyo, nawala yung freedom ni Adam and Eve. Bakit? Paano nyo, doon sa talatang yun, paano nyo mapapatunayan na nawala na yung freedom nila? Ano po, Ate Jane? Okay, nagkasala sila.
So, nung magkasala sila, ano ba nangyari? Nanatili ba sila doon sa Garden of Eden? Hindi sila. Pinalaya sila, di ba? So, parang kagaya ng anak ninyo, ay nagloko, lumayo sa bahay ninyo. Oh. Ano ba ang nangyari? So, sinira niya yung kaugnayan niya sa inyo, di ba? Ganyan din, sinira niya yung fellowship niya sa Diyos, di ba? So, sino na ngayon ang sinusunod niya? Hindi na ang Diyos. Paano mo nasabi ngayon na meron siyang free will? Free will in a sense na, kasi sabi ng Diablo, magiging matalino ka at malalaman mo kung ano ang tama at mali. So, yun, siguro, ganun ang pagkakaintindi ng iba. May free will siya kasi, gusto ko ng mali gusto ko ng tama Yung ganyan siguro pagkakaintindi ng iba. Pero, dito sa paliwanag ng ating confession, sa susunod, makikita, doon pa lang sa talatang yan ng Ecclesiastes, anong sinabi doon? Di ba? God made man upright. Pero, di ba may kama? Tapos sumunod, but they have sought out many schemes. Nag-imbento sila ng sarili nilang gusto at gusto nilang mangyari sa buhay nila. Di ba? So, nag-fall sila, therefore, wala na sila sa pamantayan ng Diyos. Yun yung isa sa mga makikita natin mga definition ng sin. Di ba? Pero yung image of God dyan, ano sabi? Image of God in man, ito hinango ko naman sa Desiring God, doon sa article ni John Piper, no? Sabing ganon, man is the final creation. So, ang pagkaka-describe ng Bible, di ba ang tao ay nilikha ng Diyos, yung sabi nga, final creation. Iba yung pagkakalikha ng Diyos ibang pagkakalikha ng Diyos sa mga puno, mga hayop, at sa tao, di ba? Napakalayo, iba ng pagkakalikha ng Diyos. Hinugis niya ito, binigay niya ng buhay, di ba? Only man is stated as being in the image of God. So, ang tao lang ang sinabi na nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Only man is given dominion over all the earth. So, siya lang ang binigyan ng kapangyarihan para panatilihin itong nilikha o iba pang nilikha ng Diyos. Prior to the creation of man alone was their divine counsel. Meron silang ibinigay sa kanila ang Diyos na mga utos. Only man is explicitly stated as being created male and female. So talagang dinefine na ang tao ay male and female. Ganon nilikha ng Diyos. So, yung general setting of the fall. So, ito muna, yung papaano ba nangyari. Therefore, just as sin came into the world through, one man. And death through sin. And so death is spread to all men because all sin. Yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like transgression of Adam, who was a type of the one who was to come. But the free gift is not like the trespass. For if many died through one man's trespass. So, ang binibigyang diin dyan, yung paano ba nahulog ang tao sa kasalanan. So, ano ang naging epekto ng pagkakahulog nila sa kasalanan? Sino ba ang tinukoy ng Biblia na one man? Sino ba ang tinukoy ng Biblia na one man? Yung first Adam, si Adan, no? Kasi doon sa ibang talata sinasabi rin, the second Adam, si Jesus Christ naman. So nung mahulog sila sa kasalanan, o bago sila mahulog sa kasalanan, siya ay perfect, di ba?
Pero pansinin niyo yung mga salita, through one man, death through sin. So yung death ay sa pamagitan ng kasalanan. Kung walang kasalanan, walang death. Pero sabing ganon, so death is spread to all men. So yung kasalanan ay nararanasan ng lahat na ng tao. So ganun kabilis ang nangyari, no? Nung una, siya ay upright, perfect. Pero nung mahulog siya, pero sinabi din doon, kung siya ay pag kinain niya yung pinagbabawal na bunga na yon, siya ay mamamatay. So, ano nangyari? Siya ay nag-fall. So, pangalawa, paano ito dinescribe ng Biblia ang mga pangyayaring ito? So, sabing ganon, sa paragraph 2, sabing ganon, Satan using the subtlety of the serpent to subdue Eve, then by her seducing Adam, who without any compulsion and willfully transgressed the law of their creation and the command given unto them in eating the forbidden fruit, which God was pleased according to the wise and holy counsel to permit, having purpose to order it to his own glory. Tagalog, ang pagsunod ni Adan ay hindi nagtagal. So dun sa sa outline natin, nung tinranslate na sa Tagalog, parang nauna na, no? Ang pagsunod ni Adan ay hindi nagtagal. Yung pagkakaiksi noong pangyayari. Ginamit ni Satanas ang katusuhan ng ahas upang paano daw yung nangyari doon sa according to dun sa outline natin, ang pangyayari paano nangyari, tapos paano ang paraan, tinukso. Sabing ganon, di ba? At hinikayat niya yung kanyang asawa na magkasala. Tapos, yung essence ang diwa ng pagkakasala ay sabing ganon, kusang loob na sinuway ni Adan. No? Ang kautusang nakasulat sa kanyang puso. At kanya rin kinain ang ipinagbabawal na bunga ng puno ng kahoy sa pagkakilala ng mabuti at ng masama. Pinaitulutan ng Diyos na maganap ang lahat ng ito. So yun yung purpose ng Diyos. Bilang katuparan ng matalino at banal na layunin, kanyang pinamahalaan ang lahat ng ito para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Paano nangyari? Doon sa Genesis chapter 3. Sabing ganon, anong ginawa ng ahas? Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to the eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Yun ang pangyayari, no? Na nahulog sila, sabing ganon. Sa Genesis chapter 3:12, sabing ganon,
ang nangyari? Inamin ng babae na siya ay nagkasala. At sa 2 Corinthians 11:3, sabing ganon, "But I am afraid as the serpent deceived Eve, by his cunning your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ." Sa 1 Timothy 2:14, "And Adam was not deceived, but the woman was deceived and became a transgressor." So ano sinasabi nito sa atin ng mga talatang ito? Ano sa palagay ninyo? Ano ba yung mga pumasok sa isip ninyo? Yung, kumbaga, nagbigay ng liwanag sa isipan ninyo sa mga talatang ito. Yung mga kwento, pangyayari na nangyari pa noon. Masasabi ba natin na yung kwento ng pagkakakasala ni Adan at ni Eva ay isang alamat lamang? Masasabi ba natin yon ayon dun sa pinatotohanan ng banal na kasulatan? Michael? Kasi 'di ba sa theology merong naniniwala, mga liberation theology, mga liberal theologian, na ang kwentong ito ay hindi totoo, kundi ito ay isang alamat, 'di ba? Kaya dito makikita natin, una, masasabi natin na hindi 'yun tama. Kasi kung tama 'yon, hindi na nagpatotoo si Pablo, hindi na nagpatotoo yung ibang mga apostol, 'di ba? Sila naniniwala eh. Nung sumulat sila sa Corinto, sinabing ganon. Nagkasala, nahulog si Eva, 'di ba? Tapos nung sinabi niya rin to kay Timoteo, sinabi rin niya na the woman was deceived. So sino paniniwalaan natin? Yung bang mga tao na sa panahon natin ngayon na nagsasabi na hindi totoo yan, ayon doon sa ibang mga kasulatan, di ba? So isang patunay na yon. Pangalawa, hindi ba yan nangyayari sa buhay ninyo? Hindi ba yan, yung pagkamulat ba ng mata mo nung magkaroon ka ng matuto kang mag-isip ay, napakabanal ng nanay ko. Ay, napakabanal ng ate ko, ng lola ko. Ganun ba sila? Napakabanal ba nila? Hindi ba sila, wala ba kayong lola na nagmarunong magmura, magsalita ng masama? Wala ba kayong nanay na hindi nagagalit o hindi? Meron bang ganon sa inyo na nangyayari? Hindi, di ba? Ibig sabihin, totoo ito. Itong pangyayaring ito, hindi ito isang katang-isip, di ba? So, ano ba itong mga biblical terminology ng kasalanan? Sabing ganon. Sin has 3 aspects: disobedience to or breach of law, violation of relationships with people, and rebellion against God. Sa Hebrew word, sabi doon, the word hatat means a missing of a standard mark or goal. No? Pangalawa, pesa means the breach of relationship or rebellion. Awon means perverseness. Segaga signifies error or mistake. Resa means godlessness, injustice, and wickedness. Amal, when it refers to sin, means mischief or oppression. Sa lumang tipan yon. Sa bagong tipan, sa Greek term, sabing ganon, ano yung ginagamit na salita doon? Hamartia, the word often personified in the New Testament and signifying offenses against law, people, or God. Paraptoma is another general term for offenses or lapses. Adikia is a more narrow and legal word describing unrighteousness, unjust deeds. Parabasi signifies trespasses or transgression of law. Asebia means godlessness or impiety. Anomia means lawlessness.
So biblical ang sin ay itinuring na isang negative na bagay, no? It is a lawlessness, disobedience, impiety, unbelief, distrust, darkness as opposed to light, a falling away as opposed to standing firm, weakness, not strength. It is unrighteousness and faithlessness, no? Ngayon, dumako tayo dun sa paragraph 1.3, no? Ang sabing ganon, which God was pleased according to His wise and holy counsel to permit, having purpose to order it in His own glory. So pinahintulutan ng Diyos na maganap ang lahat na ito bilang katuparan ng kanyang matalino at banal na layunin. Kanyang pinamahalaan ang lahat ng ito para sa kanyang sariling kaluwalhatian. So yung gano'n ang pagkakasulat ng ating confession of faith, no? Pinaliwanag na noon ang tao nilikha ng Diyos na matuwid, ganap. Ngunit siya ay sinubukan ng Diyos, siya ay nagkasala. At ito ay ayon sa sa layunin ng Diyos, no? Sabing ganyan sa mga talatang ito, ay pinapakita na paano nangyari ang mga bagay nito. Ito ay pinahintulot ng Diyos. Kaya nga sabi ni David yan, again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he incited David against them, saying, go number in Israel and Judah. Ngayon, sabing ganon, and the Lord said to him, by what means? And he said, I will go out, and he will be a lying spirit in the mouth of all prophets. And he said, you are enticed to entice him, and you shall succeed. Go out and do so. Now therefore, behold, the Lord has put a lying spirit in the mouth of all these your prophets. The Lord has declared disaster for you. So yun yung mga pangyayari, no, sa lumang tipan. Ngayon, siguro sasabihin natin, ba't kaya pinahintulutan ng Diyos yung bagay na nangyari niyan, no? O kaya, ano ba yung ibang mga na-encounter yung problema pagdating sa ang pinag-uusapan ay kasalanan, 'di ba? Isa na yung sinasabi natin free will, 'di ba? Madalas ang sinasabi ng mga tao, meron silang free will, no? Meron silang free choice, no? So pwede mong piliin kung alin ang tama daw at mali, no? Pero mapag-aralan natin, dito pa lang makikita na natin sa unang pag-aaral natin, makikita na natin agad na hindi na natili ang tao sa kanyang orihinal na kalagayan. So sa susunod na linggo, pag-aaralan natin ano ba yung nature ng kasalanan. Bakit ngayon parang bird's eye view pa lang itong pinag-aralan natin, yung setting ng istorya, ang gusto nating matutunan dito, ito ba ay isang katang-isip? O ito ba ay hindi katotohanan? O ito ay katotohanan na talagang nangyari sa atin ng mga tao, no? So, meron pa bang ilan sa inyo na nag-iisip na ito ay hindi totoo? Meron bang ilan sa inyo na parang naniniwala sa ganung paniniwala na hindi naman totoo yan? Katang-isip lang yan. Hindi, may kakayahan ng tao na siya ay gumawa ng mabuti. Meron bang ganon? Na nag-iisip pa ng ganung bagay sa atin? O kaya ay pwede namang maging mabuti yung tao. Pwede naman niyang gawin yung kung ano yung tama, kung ano yung mali. Di ba? O kaya, pamamagitan ng pag-aaral, no? Education. Gaganda yung ugali mo.
magiging mabait ka o mapagkawang gawa ka, no? Pwedeng makontrol yan yung kasalanan. Pwedeng hindi ka maging makasalanan. Mga ganong pakaisipan, no? Baka may ganong nag-iisip pa sa atin, no? So dito, pinatutunayan natin dito na hindi ganon ang kalagayan natin. Tayo ay, sabi nga nung kwento ni Adan at ni Eva, pinalaya sila sa Eden. So, nawala yung kaugnayan natin sa Diyos. So, wala tayong kaugnayan sa Diyos. Sa theology, ganito kasi yon. Ang sin ba is an act or state. Ang kasalanan ba, pagiging makasalanan ba ay gawa mo o ito ay siyang kalagayan mo? Sino kaya sasagot sa inyo? Si Malu, baka gusto sagutin ni Malu. Yung bang kasalanan ay gawa mo o kalagayan mo? Yung pagiging makasalanan. Kalagayan. Kalagayan at ginagawa mo. Okay. Sangayon kayo? Ikaw, Joey, sangayon ka? Sino tumututol? Ikaw, Bernie, tumututol ka ba? Hindi naman. Kasi kung nasa kalagayan ka na, no? Siyempre, ano pa ba ang magiging tendency mo? Siyempre, di gawin mo yung mali. Kasi nasa kalagayan ka na eh, no? Nung inihiwalay na siya sa Garden of Eden, ano pa bang aasahan mo? Wala nang kabanalan doon eh. Iwalay ka na sa Diyos eh. Paano mo sasabihin na you can choose, you can live as good as perfect as Adam? Magagawa mo ba yun? Yung isang sinabi nung isang nabasa ko eh. Kung si Adan nahulog sa kasalanan, mag-ingat ka. Si Adan nga perfect noon eh, di ba? He was made perfect. He was made upright. Ikaw, sumunod ka na lang kay Adan eh. Ibig mo sabihin, mas matuwid ka pa ba kay Adan? Di ba? So, dapat mag-ingat ka. Kasi si Adan, ginawa ng upright. Kayang-kaya niya nga gawin yun eh, kung isipin natin eh. Pero nagkasala siya. Ikaw ba, magagawa mo ba yun? Di ba? Yun yung doon, yun yung aral natin doon. So ngayon, sa Romans 11, 32-34, dahil doon sa mga katanungan, di ba kung minsan nag-struggle din tayo, tama ba yon na maging makasalanan din ako? Yung ginawa ni Adan, hindi ko naman ginawa yun eh. Di ba? Ba't nakapasama ako doon? Nag-isip ba kayo ng ganon? Nag-struggle di ba kayo sa ganong kaisipan? No? Si Adan, kasalanan niya yun eh. Hindi ko naman kasalanan yun eh. Di ba? Bakit pati ako nadamay? Ba't ako naging makasalanan din ako? Di ba? Minsan, mahirap isipin, di ba? Pero sabi ni Pablo dito sa Romans 11, for God has consigned all to disobedience, that ye may have mercy on all. Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments, and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord, or who has been His counselor? Tama, no? Paano nga ba natin iisipin yung ikaisipan ng Diyos? Paano nga ba nangyari ito? Pero nire-reveal dito sa Bible, sabi nga ganon, ay yung hindi malirip, hindi matarok na karunungan, kaisipan, paraan ng Diyos. No? Kaya, dapat lang purihin
natin at luwalhatiin ang Diyos. So, yun, in conclusion, sabing ganon, according to the last verse that we saw, can you say it to yourselves likewise what Apostle Paul said? So, masasabi ba natin yon? Naranasan ba natin, na-experience ba natin yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay? Yun yung isang bagay na hindi natin maaaring itanggi sa sarili natin. Na totoo na talagang ang tao ay nagkasala. At wag nating ipilit, huwag tayo maniwala, bagkus panindigan natin na ito ay totoo. Di ba? Sapagkat hindi naman natin pwedeng itanggi yon sa sarili natin. Na nakakapag-isip tayo ng masama, nakakapagsalita tayo ng masama, at nakakagawa tayo ng masama. Di ba? Ng kasalanan. Pero, ano ba yung dapat na maging pagkakaiba ng Kristiyano sa hindi Kristiyano? Siguro, yun ang dapat na isipin ng isang Kristiyano. At kung hindi ka naman Kristiyano pa, hindi ka pa kumikilala sa iyong kalagayan, sana maisip mo ito, na ikaw ay nasa kalagayan na, kalunos-lunos. Ibig sabihin, miserable ang buhay mo kapag wala ka kay Kristo. Kasi yung kasalanan mo, mananatili sa iyo yun. At yun ay aanihin mo. Yung puot at galit ng Diyos. So, ang puot at galit ng Diyos ay matatagpuan lang kay Kristo. Diyan sa isang talata na ating binasa kanina sa Romans, balikan nga natin. Yan, Romans 12, sabing ganon. For if many died through one man's trespass, so kasama tayo doon, much more we have the grace of God and the free gift by the grace of that one man, Jesus Christ, abounded for many. So yung biyaya ng Diyos, bagamat tayo makasalanan, ibinigay sa atin sa pamamagitan lang ni Hesus Kristo. So meron kang bagamat nalaman mo ngayon yung masamang balita, nandyan din yung mabuting balita. Na si Jesus lang ang ating pag-asa. No? Okay? Tayo po ay tapos na sa ating pag-aaral. Sa susunod naman ay pag-aaralan natin yung nature ng kasalanan. So meron po ba kayong mga katanungan o kaya ay karagdagan? Meron po kayong mga katanungan? Wala naman. Malinaw? Malinaw po, ibig sabihin? Mukhang tumatango si Kuya Philip. Kasi kapag nangyari, pero may bibigyan ng bibigay sa atin, Opo. kapag nakikita ng magulang ng sa'yo, pag-naganap sa ibang bibig. Tao, hindi naman yan, walang nala. Maraming iba-ibang reliyon. Hindi niya alam ng kasalanan. Kaya mahalaga talaga yung pag-naganap ng sa'yo. Kapag ang ginagawa ngayon dito, tuturo. Tayo yung kasalanan. Hindi ko alam din yung araw yan. At pagkakala ko talaga Panginoon, may pastor na patakitong eh.
sana ko ng Bible. Sinusot ko ako ng araw. So, yun talaga importante ang pagbabasa ng Biblia. Nabasa ko na ako sa Bible. Ang nakapagpaliwan. Kaya, ipag-uwi. Pinasa ko yung kasaysayan ni Papa. Doon ko nalaman. Pananampalataya ng pagkakaya. Talagang ito, kailangan pananampalataya ka sa mag-iigas na iyo. Okay. Yung mga kaman sa Kristo, tagapagligtas. Siya rin ang naato siya. Eh wala doon. Babasa ko ng Bible. Manila ko siya. Okay. Pero parang atin, mga kapatid, sundalo. Hindi na nag-aaway sila sa baso. Pag dumarapin tayo sa reliyon, eh, kaya yun nila. Kaya hindi ako naniwala doon. Kasi kung papasok ka talaga ang Bible, yun ko naintindihan. Eh, mahalaga yung Bible. Kasi, tatanong po ba kayo? Sa tatlong verse, Genesis is verse 5, Ephesians 2 verses 1 and 3, and John 8, 44, Romans 5, 1 to 21, 3, 23. It says that sin is not just a thought or action. It teaches us that sin is a state, kalagayan. Ephesians 2, verse 3, it is a nature, tatlo. It is an action, a state, nature. Parang taong magsasabi rin siya ay kahit malinis po mukha niya. Kahit anong punas niya ng mukha niya. Okay. Kasi bakit Sino pa po? Merong ano? Si, Pagdalagdagan mo kaya. At wala ka rin sila meron kasi expression ay isang pinagkakap na we are not sinners because we sin. We sin because we are sinners. We are sinners. So nagkakasala tayo. Ay, nakakagawa na nagkakasala tayo. Hindi tayo naging makasalanan. Kundi nagkakasala tayo. Dahil tayo makasalanan. Unang araw. In a way, tama yung sinasabi natin. Pag nakagawa na ng kasalanan, responsible rin tayo sa bagay din. Ayun na bagay. Yung pangalawang bagay, siguro huwag natin isipin na yung Diyos hindi siya makatarungan dahil nagkasala siya dahil nadamay tayo. Pag inisip natin pa hindi makatarungan yung Diyos sa trono, tayo yung magiging sa kalubihan natin kasi kung iisipin natin magiging para sa advantage natin na binilang niya tayo kay Adan kasi meron plano yung Diyos na inaharap yung tinatawag ng federal bench dahil meron darating na panibagong Adan na magre-represent sa atin. Kaya hindi yun para sabihin na hindi naging makatarungan ng Diyos na nadami tayo sa pagdala ng Adan, kundi para sa advantage natin dahil binilang niya tayo exam. Okay. Wala na po. Siguro naman ay malinaw na sa iba. Wala na akong nakikitang nagre-react. So tayo po ay manalangin para sa ating pagtatapos. O dakila naming Ama, sa umagang ito kami ay nagpapasalamat na muli ay binigyang linaw sa amin na dapat naming tanggapin sa ang mga katotohanan nito pagkat hindi ito isang haka-haka lamang, hindi ito isang biro, Panginoon, kundi ito ay katotohanan na inihahayag mo na dapat naming tanggapin, maunawaan, at matutunan namin na higit sa lahat, ikaw ang Diyos na makapangyarihan at kami ay nilikha mo datapwat nagkasala ang naunang magulang kaya't kami rin naman na mga naging mga anak ay naging makasalanan na kung saan ay pinatutunayan naman sa aming buhay, sa aming kalagayan at kami ay patuloy po turuan na magpakumbaba at umasa lamang sa biyaya na na kay Kristo Jesus.
Amen.